Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano i-upgrade ang iyong student driver's permit into non-professional driver's license. At ituturo ko na rin ang mga qualifications, requirements at kung magkano ang estimated na mababayaran. At ituturo ko na rin sa inyo ang step-by-step process sa loob ng LTO office. Kaya tara, samahan nyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. Pero bago tayo mag-umpisa, alamin muna natin kung ano nga ba ang non-professional driver's license. Ang non-professional driver's license ay pwede lamang pong gamitin sa mga pribadong sasakyan. Kung gusto niyong gumamit ng pampublikong sasakyan, kailangan niyo pong mag-apply ng professional driver's license after 1 year ninyong makakuha ng non-professional driver's license. At ito ay may validity na 5 years at pwede nyo po itong i-renew hanggang 10 taon kung wala kayong violation sa loob ng mga taon na yon. At pag-usapan naman natin ang qualifications sa pagkuha ng non-professional driver's license. Una, dapat a Filipino citizen at least 17 years old. At para naman sa mga foreigner, dapat at least 18 years old. Pangatlo, dapat daw physically and mentally able to drive a motor vehicle. Pang-apat, dapat daw ikaw ay marunong bumasa at sumulat sa English, Filipino, or any applicable dialect. At itong pang-lima, dapat meron na daw kayong student driver's permit ng at least na 1 month para makapag-proceed kayo sa pagkuha ng non-professional driver's license. So in short guys, hindi kayo pwedeng kumuha ng non-professional driver's license kung wala kayong student driver's permit ng at least 1 month. So sa mga gustong kumuha at nagtatanong kung ano yung proseso at mga requirements sa pagkuha ng student driver's permit, may video po akong ilalagay sa description box, hanapin nyo na lang po. Pang-anim, dapat wala kayong unsettled traffic violation. So kung may mga violation kayo dati, dapat na-settle na ninyo yon. Pang-pito, kung ikaw ay may non-professional driver's license pero expired na ito ng more than 2 years, hindi ka na po qualified na mag-renew sa non-professional driver's license. At kailangan na po kayong mag-apply ulit ng bagong application. So ibig sabihin po niyan, balik po kayo sa umpisang pag-apply ng non-professional driver's license kung more than 2 years na pong expired ang non-professional driver's license ninyo. Kasi hindi na po pwedeng i-renew yan. Pang-walo, dapat kompleto nyo na po ang 8 hours ng practical driving lesson given by LTO accredited and TESDA certified driving school. So make sure po na accredited ng LTO at ng TESDA ang driving school na pinag-enrollan ninyo. At make sure mayroon din kayong makukuha na certificate. Pang-siyam, dapat ay mapasa ninyo ang required na written and practical exam. By the way po, sa mga gustong mag-review ng exam sa non-professional at professional, may mga video po akong ilalagay sa description box. Hanapin at tingnan nyo na lang po, baka makatulong sa inyo. At tandaan, may dalawang klase po ng exam si LTO. Depende po sa LTO branch na mapupuntahan ninyo. May written at computerized exam. Sa written exam, 40 items po yung iti-take ninyo at 30 points naman yung passing score. At sa computerized exam naman, ay 60 items po ang iti-take ninyo. Tapos 48 naman yung passing points. So magtanong po muna kayo sa LTO branch na mapupuntahan ninyo kung anong klaseng exam ang ibibigay sa inyo para makapaghanda kayo. So sa mga gustong mag-exam, try nyo po munang i-check yung mga reviewer na ilalagay ko sa description box, baka makatulong po sa inyo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga requirements sa pagkuha ng non-professional driver's license. Una, duly accomplished application for permits and license form or APL form. So sa mga naghahanap ng APL form guys, pwede kong ilagay yung link sa description box para ipaprint nyo na lang po at fill upan nyo na para pagdating niyo doon, may fill up na po yung form ninyo. Pero pag ayaw nyo naman, pwede rin kayong makakuha niyan sa mga LTO offices. Pero mas maganda kung nasa bahay pa lang kayo, may fill up na yung APL form ninyo para pagdating ninyo doon, ibibigay nyo na lang po. At punta tayo sa pangalawa. So dapat magbibigay kayo ng medical certificate na galing sa accredited medical clinic. At dapat original yung ibibigay ninyo para sa verification.
So kagaya ng sabi ko doon sa video sa kung paano kumuha ng student driver's permit, nabanggit ko doon na dapat dalawa na yung medical certificate na kunin ninyo kung magpapamedical kayo para sa pagkuha ng student driver's permit. Kasi after 1 month, pwede na kayong mag-apply ulit ng non-professional. So magagamit nyo pa ulit yung medical kasi 2 months yung expiration ng medical ninyo. So mas maganda talaga pag 1 month na yung student driver's permit ninyo, proceed na po kayo sa pagkuha ng non-professional driver's license. At pangatlo, presentation of original and submission of 1 photocopy of practical driving course certificate or PDC. So dapat na kung natapos na ninyo yung practical driving course, dalhin nyo po yung certificate ninyo, yung original at ipapotocopy ninyo. Magdala kayo ng isang copy. Pang-apat, valid student driver's permit issued at least 1 month before the date of application. So dapat kung nakakuha na kayo ng student driver's permit, so at least 1 month ng pagkakuha ninyo, pwede na kayong mag-apply ng non-professional driver's license. Hindi po pwedeng diretso kayong kumuha ng non-professional at wala pa kayong student driver's permit. Panglima, para naman sa mga 17 years old, magdala po kayo ng parental or guardian consent with valid government ID with photo and signature. At mas maganda, magpa-photocopy na lang kayo ng ID na may picture at signature ng inyong parents or guardian. At para naman po sa mga employed, magdala po kayo ng tax identification number or TIN number kung employed kayo. At kung pasok naman kayo sa qualifications at nakumpleto na ninyo ang mga requirements, pwede na kayong pumunta sa LTO offices. Pero reminder lang, dapat naka-proper dress code kayo. Sa mga lalaki, hindi pwede ang mga nakasando, naka-shorts at naka-tsinelas. At sa mga babae naman, hindi pwede ang mga nakasando, naka-tube, naka-tank top, sleeveless, short at tsinelas lang. At ngayon, pag-usapan naman natin ang step-by-step process sa loob ng LTO office. Kapag nandoon na kayo sa loob, pumunta sa customer service, doon bibigyan kanila ng EPL form. Pero kung meron na kayong EPL form at napil-upan nyo na, bibigyan na lang nila kayo ng number at hihintayin nyo na lang na tawagin kayo. At pagkatapos nun, papupuntahin na kayo sa evaluator window, kung saan titingnan ang mga requirements ninyo, titingnan kung kumpleto, totoo at valid ba. At kung tapos na, papupuntahin na kayo sa cashier para magbayad. At pagkatapos nun, magte-take na kayo ng basic driving theory test for non-professional driver's license. At kung pumasa naman kayo sa written or computerized exam, punta na tayo sa pag-take ng practical driving test. At kung napasa na ninyo ang written or computerized exam at natapos na ninyo ang practical driving test, i-approve na ng approving officer ang inyong application. At pagkatapos papupuntahin naman kayo sa window kung saan kukunan kayo ng litrato, signature at biometrics. Pagkatapos nun, papupuntahin na kayo sa cashier para magbayad. Pagkatapos nun, antayin nyo na lang po ang inyong non-professional driver's license kasama ng official receipt. At sa release form, huwag kalimutang ilagay yung pangalan ninyo at yung perma ninyo. At pag-usapan naman natin kung magkano ang estimated na magagastos ninyo. So unahin natin tong PDC or Practical Driving Course na 8 hours. Ito po yung pinakamahal kasi umabot ng 3,999 or 4,000 pesos yung nabayaran ko sa PDC na 8 hours actual driving. Pero depende po yan sa lugar kasi yan po yung nabayaran ko dito sa amin. Iwan ko na lang kung magkano dyan sa inyong lugar. So ito po yung price range ng practical driving course dito sa lugar namin. So sa 4 wheels na manual, 3,500 to 5,000 pesos po yung magagastos ninyo. Tapos sa 4 wheels automatic, 5,500 pesos to 10,000 pesos. At sa motorcycle naman, nasa 2,000 pesos to 3,000 pesos. At yung medical certificate naman, nasa 450 to 500 pesos. Pero sa akin guys, kasi after kung kumuha ng student driver's permit, after 1 month nun, kumuha na agad ako ng non-professional. Kaya hindi na ako nagbayad ng medical certificate. Kaya sabi ko sa inyo kanina, kung kukuha kayo ng student driver's permit, dapat 2 medical certificate yung kunin ninyo kasi 2 months naman yung expiration niyan. Sunod ay yung car rentals.
So dito sa amin, 250 pesos po. Pero kung meron naman kayong sasakyan, magdala lang kayo ng sasakyan para hindi na kayo magrenta pa. Idagdag na rin natin yung mababayaran sa loob ng LTO office. So yung application fee nasa 100 pesos, computer fee 67.68 pesos, non-professional driver's license fee 585 pesos. So yung total na nabayaran ko doon is 5,001 peso 0.68 centavos. Pero depende pa rin yan kung magkano yung mababayaran ninyo sa practical driving course, tapos kung magkukuha kayo ulit ng medical certificate, tapos kung meron kayong sasakyan, wala na po yung car rentals na 250, so mababawasan pa po yan. Pero depende pa talaga yan, pero sa akin ito talaga yung nabayaran ko, 5,001 peso. Kaya magandahan na kayo ng almost 6,000 kasi kakain pa kayo sa labas. Kung wala kayong sasakyan, mamamasahe kayo, or kung may sasakyan kayo, magpapagasolina pa kayo. Basta guys, kung gusto nyong mag-exam sa non-professional driver's license, tingnan nyo po yung mga videos ko, may mga reviewer po ako dyan, baka makatulong po sa inyo. Ilalagay ko na lang po sa description box para hindi na kayo mahirapang maghanap.